Papayag ba kayo? Vice President, binoto ng 32 million, i-impeach ng 300 congressman? Papayag kayo niyan? Tapos hindi pa dinaan sa tamang proseso. Kaya po ang pangalawa kong mensahe sa inyo, ito po hindi lang kampanya, ito po ay para sa bayan, para po ma-uphold ang Constitution. Bumoto po kayo ng Duterte. Yung ibalik nyo si Tatay Digong, sinulat ko po yun, nung gabi mismo na kinuha nila si Tatay, nasa Hong Kong po kami noon. Nasa Hong Kong kami. Dumog po ang mga tao. Ganto po kadami, nagsisigawan mga OFW. Lahat po kami excited dahil pag-uwi, ikakampanya na kami ni Tatay Digong. Ano po ang ginawa nila? Pinadampot po nila si Tatay Digong. Tama po ba yun? Hindi na po namin malaman kung anong gagawin. Nag-file na po sila Attorney Bobet Torion ng kaso TRO dun sa warrant of arrest na hindi naman tama. Pero hindi po dininig ng gobyerno ang ating panawagan. Ayan. At sa Hague na po si Tatay Digong, ano pa gagawin natin? Wala. Wala po tayong magawa. Kaya po ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng awitin. Para po sama-sama tayong sumigaw. Marinig po nung daigdig na mali ang pagkakuha nila kay Tatay Digong. Hindi po tayo saklaw ng ICC. Sana po naiintindihan ninyo yon. Ibalik nyo si Tatay Digong ang title po ng kwan. Yan. Sana po pakinggan ninyo, ha? Pasensya na po sa difficulties. Pwede ba? Lakihan yan. Tama na, sobra na, kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi niyo ba nagdarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong. Palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Kasarinla'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niyang mali. Tama na, sobra na, buong bansang inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong. Palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Kasarinla'y nakataya, pagpayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo niyo pang sinasaktan. Ibalik niyo si
si Tatay Digong, kasarila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Ang aming Tatay Digong. Bago ko kayo kantahan, may tatlo lang akong paalala, okay lang ba? Alam nyo po, si Philip Salvador at ako, mayroon kaming shared problem. Na dahil po kami, pinili namin yung landas ng showbiz at pagpapaligayan ng tao, nakakalimutan po ng tao na kami ay hindi lamang entertainer. Kami po ay Pilipino din. At si Philip po, nagsikap ng ilang dekada, ikutin at kilalanin ang buong Pilipinas. Ako naman po, nagtrabaho po ako sa gobyerno at nag-abogado para lang po kilalanin ang mga totoong problema ng bayan. Kaya kung inyo pong mamarapatin, bigyan nyo lang po ako ng 5 minuto magsalita, tapos kakanta naman po ako dahil yan naman ang aking first love. Okay lang po ba? 3 paalala lang po. 3 paalala lang. Una po sa lahat, at sana po kaya nyo akong seryosohin. Kaya ba? Una po, hindi tayo saklaw ng ICC. Hindi po. Gumagana po ang piskalya at hukuman natin. Kung meron po silang hindi gusto sa mga ginawa ni Tatay Digong, dito po tayo sa Pilipinas magtuos. Kayo po ba, pag meron kayong ginawa, kahit droga pa yan, kahit murder pa yan, kahit carnapping pa yan, dadalhin ba kayo sa Netherlands? Dito po. Dito po. We are a sovereign nation and we are not a failed state. We are a Republican democracy. We are entitled to due process sa sarili nating bayan. Kung pwede po nilang gawin yan sa dating Pangulo, paano pa ikaw? Si Juan de la Cruz ka lang. Tama? Hindi tayo saklaw ng ICC. Kahit ano po ang gawin nilang mga legal gymnastics, wala po. Pangalawa po, papayag ba kayo, Vice President, binoto ng 32 million, i-impeach ng 300 congressman? Papayag kayo niyan? Tapos hindi pa dinaan sa tamang proseso. Kaya po ang pangalawa kong mensahe sa inyo, ito po hindi lang kampanya, ito po ay para sa bayan, para po ma-uphold ang Constitution. Bumoto po kayo ng Duterte, hindi lang po dahil dyan sa aming kampanya. Alam niyo kung bakit? Ang impeachment po, galing sa lower house, aakyat sa Senado. Pagdating po sa Senado, kailangan nila 2/3. 16 out of 24 na senador, pag nag-yes yan sa impeachment, tanggal na po ang boto ng 32 million. 16 out of 24, wala na tayong Vice President. Ano natira? 8. Di ba? 24 minus 16, 8. So, kailangan po natin 8 plus 1. Wala nang impeachment. Di gawin nyo ng 8 plus 2, 10. Tama. 10 na senador na hindi lang po anti-impeachment. Yun lang ang example ng gagawin namin. Dahil ang gagawin po ng Duterte ay maninindigan sa tama. Yung budget, hindi nanakawin. Duterte po ang sagot. Sa totoo lang po, yan ang sagot ngayon dahil midterm elections pa lang. Tsaka na po natin tanggalin sa pwesto yung presidente.
pagdating ng 2028 at ilagay natin si Sara Duterte. Pangatlo po, nabalitaan nyo ba yung 20 pesos na bigas? Naniniwala ba kayo? Ang akin naman, pag binigay nilang 20 pesos, tanggapin nyo, di mabuti. Tama? Kainin nyo. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, ganito kasimple, sinabi na rin ng konti ni Atty. JB kanina, JV Hinlo, huwag nyo pong kalimutan ha, number 30 sa balota. Duterte, siya po yun. Ako, Duterte. Ayan. Oh, paano magmumura yung bigas? Paano po magmumura? Paano po nangyari yun? Kanina lang kausap ko po yung mga agrarian reform beneficiaries. Ang kailangan nila, makina. Tama? Pangbungkal. Na nasisira dahil wala pang repair. Kailangan din nila nung harvester na hindi naman binibigay ng gobyerno. Tapos yung ibang lupa po, nabigay na, allegedly, binabawi yung iba. Allegedly, check pa natin yan. Pero ito po tanong ko, paano nagmura yung bigas? Nakita ko sa balita yung sagot. Sabi po ng Secretary of Finance, dadagdagan daw yung capital gains tax, gagawing 10%. Tapos tataksan daw yung mga bank deposits. Buwis na naman. Tama po ba yon? Tapos sabi niya, hindi naman mararamdaman ng masa yan kasi pang mayaman yung tax na yan. Wow! Paano naman po hindi aabot sa atin yun? Pag tinaksan mo yung bank deposits, pati capital gains, hindi yung mga negosyante, tataasan po ang presyo ng bilihin, tayo na naman ang bibili ng mahal niyan. Hindi ba nila, ang hindi nila naiintindihan, iisang bangka po tayo. Ang bansa po natin iisa, ang sakit po ng kalingkingan, kahit mayaman na kalingkingan yan, sakit po ng buong katawan. Yan po ang mga mahirap ipaliwanag eh. Kaya po, ang huli ko pong sasabihin sa inyo, ito po, may isisingit lang o isa, nagkaso po kami niyan yung falsification of legislative documents, dahil po yung budget po, pinaglaruan po nila, yung blanco, nagkaroon ng 241 billion. Hindi po dumaan yan sa plenaryo, hindi dumaan sa Congress. Alam niyo po yung dalawang departamento na pinaglaruan? Agriculture, tsaka irrigation. Agriculture, yung palay, irrigation, yung pandilig. Pinaglaruan ng 241 billion. Paano magmumura ang bigas? Kung pinaglalaroan natin yung budget. Kaya ang tunay pong reforma, maniwala kayo, nagsisimula sa budget at nagtatapos sa budget. Pag naglagay po kayo ng Duterte dyan, hindi na po tayo mananakawan ng budget.